Okay, bago tayo magsimula, naasahan ng lahat ng magsasayo para sa ating pagmumuhat ng panalangin. Edwin, maaari ba pamunahan ng ating panalangin? Naman, anak ng Espiritu Santo. Lord, thank you po sa magandang araw na ito na pinagkalap niyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Patnubayan niyo po kami sa araw na ito. Kailangan po kami sa magdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Kamusta naman kayo? Okay naman po. Ngayon ay may handa ako isang kapasiglang gawain. Gusto niyo ba ito? Okay. Inaasahan ng lahat na sasabay sa kanta ha? Opo. Okay. Sipit na ninilikit, gintot, hirap na mumulakrak sa tabi ng dagat. Sayang ulat ng pera, sayang italong sa lapit. Sa susuka, mahuli kaya. Sa susuka, mahuli kaya. Pwede sana, pwede konsilyo di almasel. Habang ikarabali katukin. Sipit na hinilipit, gintot, ilat na mumulakrak sa tabi ng dagat. Ayan! Nag-enjoy ba kayo mga bata? Okay, bago kayo magsiupo ay pakipulot ng mga kalat at maiayos na inyo. Edwin, hindi ba ito sa ating klase ngayong araw? Wala po. Ayan, mahusay. Ngayon, tumayo kayo at bigyan ng inyong mga sarili ng amazing clap. Alam niyo ba kung anong amazing clap? Hindi po. Okay, tuturo ni teacher. Ganito ang amazing clap ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, amazing! Kayo nga, tayo! 1, 2, 3, 1, 2, 3, amazing! Ayan! Bago tayo lumako sa ating aralin, atin muna basahin ang mga natutunin sa ating paaralan. Okay, basa nga ng lahat. Mga itutuloy sa silid-aralan. 1. Makinig sa guro kapag nagtuturo. Ano nga ang gagawin kapag nagtuturo ang guro? Makinig. Ayan. Pangalawa, Itaas ang kamay kapag may nais sabihin o gustong sumagot. ano daw ang itataas? Kaya kamay. Tatlo, Makilahok sa mga gawain. saan makikilahok? Sa mga gawain. Ano naman ang ating mga tutunin? Opo. Yan ang husay. Ngayon, bago tayo magsimula, ay meron akong mundang palaro sa inyo. Gusto niyo ba ng palaro? Opo. Okay. Itong palaro ito ay, ang pamagat na palaro ito ay stabbing your hand. Pero bago tayo magsimula, ay babasahin muna natin ang mechanics ng ating palaro. Maliwanag ba mga bata? Opo. Okay. Pakibasa ang lahat. Mechanics. Ang klase ay nakapaligid sa dalawang grupo. Ilang grupo nga? Dalawa. Ayan. Sunod. Mayroon tinago ang guro na limang envelope sa bawat sulok ng silid-aralan. Ilang envelope? 5. Sunod. Bawat grupo ay nabigyan ng 3 minuto upang mahanap ang mga envelope na ito. Ilang minuto? 3. Sunod. Bawat envelope ay nagkakahalaga ng 2 puntos. Ilang niyang puntos? 2. Ang panghuli. Ang grupo na makakahanap ng pinakamaraming envelope ay magkakaroon ng mas malaking puntos at ang tatanghaling panalo sa palarong ito. Ayan ang gawaan ng ating mechanics. Opo. At dahil konti na kayo, is 3 lang ang tinalo ni teacher na envelope. At hindi ko na kayo igugrupo sa dalawa. Magiging individual ang ating palaro. Naliwanag ba mga bata? Opo. Okay, ngayon ay
Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sa paghahanap. Ready na ba kayo? Ako. Okay. Your timer starts now! Okay na ba? Ayan. Sorry na kayo sa inyong mga upuan. Ngayon naman ay kunin ninyo ang mga nakasulat sa loob ng envelope. At isa-isang basahin nito sa unahan ng nakamiyanan. Ang mga salita po na nabunod ko ay nakakita ko po sa loob ng envelope ay mga sikat at labo. Ikaw naman, Edwin. Ang nakuha ko pong mga salita sa envelope ay sa mga at reliyon. Ikaw naman, Edwin. Ang nakuha ko pong masalita sa nakuha kong envelope ay akdang pampanatikan. Sa inyong palagay, pag pinagsama-sama ba natin yan, ano kaya ang salitang mabubuo natin? Sige, Rianan. Kapag po pinagsama-sama po natin ang mga salita na nakuha namin, ang mabubuo po namin ay mga sikat na akdang pagbantikan sa mga reliyon. Ayan, nakukusay. Natin si Mia dahil ang may tamang aklat. Alam niyo ba ang may tamang aklat? Ako. Ngayon, ituturo ko sa inyo. Ganito yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. May tama ka. Okay, kayo naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3. May tama ka. Ngayon naman, Luby, sa iyong palagay, ano kaya ang tatalakay na ngayong araw? Base po sa ating ginawang gawain ay ang tatalakay pa ngayong araw ay patungkol sa panahon ng akdang pampanitikan at sa reliyon. Mahusay, hindi naman siya ng palakpak. Ikaw, Edwin, ano kaya sa inyong palagay ang ating tatalakay ngayong araw? Ang tatalakayan po natin ay patungkol sa mga sikat na akdang pampanitikan sa mga reliyon. Ayan, mahusay. Ngayon, ibigyan natin siya ng wowing clap. Alam niyo ba wowing clap? Okay, ganito yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hooray! Okay, tayo nga kayo. Ibigyan natin si Edwin ng wowing clap. Hooray! Ayan, nakakapag tayo dumako sa aking tayo ay magkakaroon na tayo ng balik-aral. Noong nakaraang araw, ano ang ating nalaman? Ikaw, Edwin? Ang pinag-aralan ko or ang talakayan natin mga harapan ay ang mga kasangkapang pampanitikan na nagbibigay. Ayan, nagaling. Bigyan natin sa Edwin ng 5 pagsa. Ang topic na ang tatalakay natin ngayong araw ay patungkol sa mga sikat na akdang pampanitikan sa mga reliyon. Pero bago yan, masahin muna natin ang ating pakibasa mga bata. Mga sa mga magpapaan ng mga sikat na akdang pampanitikan mula sa iba't ibang reliyon. Palakasin ang pagpapahalaga sa kultura at sining ng bawat reliyon. Palawagin ang kasanayan sa pagsusuri at pagpapahayag ng opinyon sa mga akdang pampanitikan. Naunawaan ba ang ating layunin mga bata? Okay. Ngayon naman ay lumapot tayo sa ating palakpakan. Okay na ay ang reliyon na. Okay, basa nga ang mga sikat na akdang pampanitikan sa reliyon na. Mga bata?
Pangalawa, Ibo Madarna Cesar Aquino. pangatlo, Dagilas Grupo ni Merly M. Alunan. pang-apat, Serafina Loti Alonquista Ilitar. pang-lima, Si Puto ni Genoveva Rosa Matod. Masaya lang yan. Ano sa inyo ang pamilyar na ikaw muna? Yung Ibo Madarna. Paano naging pamilyar sa iyo ang iyong Adarna? Naging pamilyar na sa akin yung Ibo Madarna kasi po palagi ko siya pinipwede ng mga teacher ko sila. Ayan, ang husay, bigyan natin sa inyo dahil ang tatlong bagsak. Alam naman natin lahat na ang iyong Adarna ay tinuturo sa ating sa high school. Yan. Ito ay may iba sa atin na sino nakakasa sa inyo na mag-act ng ang iyong Adarna? Ikaw, Edwin, kasi sa iyo karanasan. Magbigay ka ng paano mo na pahalagahan ang pamilya na ito. Yung building ko namin yan ay isang napakalaga yan kasi po napapakita niya yung iba't ibang karanasan ng mga Pilipino dati sa pananampalataya. Ayan, yung husay. Ang ibong Adarna ay nagpapakita na mga karanasan ng tao sa noong panahon ng Kastila. At ang sunod naman ay ang ibong Adarna naman na adopsyon na Cesar Aquino. Ito din ay representa na ibong Adarna. Parehas lang siya, pero ginawa siya modernong adopsyon ni Cesar Aquino. Nasunod sa lalim din sa kultura ng mga Luzonay. Hindi lang sa mga nangyari sa nakaraan, sa mga taon ng Kastila, kundi sa moderno panahon sa Luzonay. At ang sunod naman ay ang Balita sa Malabuhok ni Merly M. Alunan. Ito naman ay isang koleksyon ng mga tula naman siya na naglalarawan ng mga karanasan ng mga Pilipino sa Mindanao. Itong tula ito is nagre-representa sa kung ano yung kalagayan sa Mindanao, mga pamumuhay, mga pangyayari, at mga karanasan nila doon sa Mindanao. At ang ikatlo naman ay pakibasa ng Pero bigyan ni Adeline Wagner. Lisa A. Isang nobelang umahagi ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Ayan, itong Sarah Quintana naman ay isang nobela naman siya na humahagi ng kasaysayan at kultura ng mga Muslim sa Mindanao. Di ba, bukod dito, may iba pa kayong mga alam na nobela na sikat dito sa Pilipinas? Meron? Isa dito ang Noli Tangere ni Cesar. Kung Noli Tangere ni Cesar ay sumasalang din sa mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Ito namang Sarah Quintana, isa din siyang nobela na humahagi naman sa kaysaysayan at kultura ng mga Muslim sa Mindanao. Kung paano sila mamuhay, yung paraan nila na mamuhay, at yung kanilang paniniwala. Maliwanag ba mga bata? Naintindihan ba ang siraping na? Okay. So, ang sunod naman ay si Puto ni Genoveva Rosa Matute. Ito naman ay, ang kwento ito ay tumutungkol sa mga batang Muslim ulit na nagtataglay ng mabuting puso sa kabila ng kanyang kahinaan. Itong si Puto na ito is ang nagre-represent dito isang batang Muslim na meron siyang mabuting puso kahit na meron siya, kahit hindi na siya, kahit sinasabihan siya ng mga pinakakalala niya. Pero hindi nagiging dahilan para makita ang kalala sa iba. Pinapakita niya pa rin ang kanyang kabutihan. Kaya dapat ganun din kayo ha, hindi porkas nasabihan kayo ng mahina is magiging mahina na natin kayo. Dapat magsabi yung motivasyon para sa inyo upang maging malakas na iinagi, mabuti, Sunod naman ay dumako tayo sa Limute. Pakibasa ka ulit ng mga nagpapanunika sa Limute. Sa mga upo ng liwanag ni Ricardo M. Reyes, si Manoy C. Niu Chilikway Ibaso, walong Ligada ng Dakilang Asal ni Rene Amper, Tamali ni Arnold Molina Azuri, ang prinsipe ng mga ibon ni
Pamilyar ba sa inyo ang mga aksyon pagkakita ito? Kaya talaga tayo. So ngayon ay i-discuss natin kung ano ba ang nilalaman ng bawat kwento ito. Ano ang mapapalito ito? Ang una ay magbasa Edwin. Sa mga ko ng liwanag ni Edgardo M. Ray, isang nobelang sumasalamin sa kahirapan at pakikibaka ng mga manggagawa sa mundo. Ayan. Ito sa mga pamaliwanag ni Edgardo M. Reyes ay isang nobela ulit na sumasalamin naman sa kahirapan at pakikibaka ng mga manggagawa sa lungsod. Pinapagtanggol nila ang kanila mga karapatan na mga karapatan sa lahat ng bagay kasi hindi naman hingit sa kaalaman natin na ang mga manggagawa ay madalas na naagabyado ng mga nasa middle class. Okay? Sunod naman ay ang si Manoy Missing ni Eugene Y. Vasco. Ito naman ay isang maikling kwento naman na naglalarawan pa din sa buhay ng mga mangisda sa Northern Mindanao. Kung ang isa ay naglalarawan sa makikibakan ng mga manggagawa, ito naman ay buhay naman ng mga isda. Ito ay pinipano nila kung ano mga nakikikaran nila sa laot, kung paano sila nakikinig gamit ang isda. Sunod naman ay ang Biyaga Pagbasa. Walong dekada na dakilang asal ni Reverend Amber. Isang koleksyon ng mga tula na naglalarawan ng sinsayan at kultura ng Northern Mindanao. Ayan. Ang walong dekada ng dakilang asal ni Reverend Amber is isa din siyang tula kagaya ng kanina. Ito naman ay naglalarawan naman sa kasaysayan din at kultura pero ng Northern Mindanao naman. Yung isa kanina ay sa Mindanao lang, ito ay sa Northern Mindanao sa Leyte. Sunod naman ay hindi pagbasa. Paano ng Arnold hindi ng isang nobela na naglalarawan ng buhay sa naiunan ng mga at mga kawalang ganun mga kasasakatan ng religion. Ayan. Kung yung kanina naman ay tula, ito naman ay nobela naman. Pero naglalarawan din sa buhay ng mga tao sa Northern Mindanao. Kung yung kanina ay mangingisda, ito naman is magsasaka. Kung paano sila magsasaka, kung paano sila nabubuhay kung hindi na magsasaka, o ano magiging mga nagiging karanasan nila sa mga magsasaka, sa pagiging magsasaka. Sunod ay ang prinsipe ng mga ibon ni Rogelio Sica. Ito naman ay isang kwento na naglalarawan ng pag-ibang ulit ng isang magsasaka laban sa mga api at nilalaban sa isang liblib na lugar sa Northern Mindanao. Kung yung kanina ay sa nagpakibahan ng mga manggagawa, ito naman is magsasaka. Ang pakibahan naman ng mga magsasaka, pinapatago nila yung karapatan nila sa kanilang pagsasaka. Kasi diba, hindi naman nililibin sa alaman natin na maraming mga gobyerno ang naaagaw ng mga lupain, diba? Yung aangkin nila. Tapos minsan naman ay yung maliit na pasweldo or yung mga lupa is pinipilit sila na isani. Tapos papatayuan ng mga mga balo. Sunod naman ay sa Review, dumaka naman tayo sa Review 11. Pakibasa ka ulit mga bata. Ang ating tula ni Tony Perez, kadayawan ni Rogelio Braga, si Manong sa Sabina ni Macario T. Chu, sa ngalan ng ina ni Stella Militar, ang daigdig ni Batas ni Arnold Azuli. Familiar ba kayo sa mga kanikulang ito? Hindi po. Okay, ngayon ay maaalala natin sila. Ang una naman ay ang mga pelikula ni Tony Perez. Ito ay isang koleksyon ng mga dula naman na nagpapakita ng karanasan ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang Davao Region. Ito naman ay isang mga dula naman siya yung ina-act, di ba? Ang dula ay ina-act kung paano nakita nila kung ano ang mga karanasan ng tao sa iba't ibang mga religion. At kabilang doon ang Davao Region. Sunod naman ay ang Kadayawan ni Rogelio Braga. Pamilyar ba kayo sa Kadayawan? Ayan, tama ka, Mildred. Ang Kadayawan ay isang tula naman na naglalarawan ng kagandahan ng Kadayawan Festival, kagaya ng sinabi ni Mildred. Ito ay isang muska sa Davao City na nagpapakita ng
kultura at tradisyon ng mga atribo sa reliyon. So, si Rogelio Braga ay ginawa niya na Kadayawan Festival para lalo may pakita kung ano ba ang meron sa kultura ito at tradisyon ng mga tribo doon sa Leon de Lepe. Sunod naman ay, basa niya na, Si Mando sa sagingan ni Macario D. Isang kwentong pambata na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad na may temang nakaugat sa kultura ng taong. iyan, maraming salamat niya. Si Mando sa sagingan ng Macario Beach ay isang kwentong pambata naman na nagpapakita ng pinagamahan ng tulungan at pagkakaisa sa komunidad. Ito ay para magaya ng mga parabola, ito yung mga kwentong nagbibigay ng aral sa mga bata. Di ba kayo, hindi kayo magbasa ng mga stories, di ba? Nabasa niyo na ba ang si Mando sa sagingan? Ayan. Ngayon is, pwede nyo masahin ito pag sa bahay, liwanag ba? Kasi dito, maganda pa rin ito kasi nagpapakita siya ng magtutulungan, ng halagahan ng pagkakaisa sa komunidad. Liwanag ba, kabata? Opo. Okay. Sunod naman ay sa ngalan ng ina ni Estrella Gitan. Ito naman ay sa may kwento ulit, naglalarawan naman ang karanasan ng isang ina sa Davao Region na lumalaban para sa kanyang mga ina. Diba lahat naman ang mga nanay, is pinagdalaman ng kanyang anak. Ito is pinapakita dito sa kwento ito kung paano pinaglaban ng ina, ng isang ina ang kanyang anak sa mga tao, sa ating katulog sa mga. Tulad naman ay, daigdig ni Batas ni Arnold de Sully. Ito ay isang nobela ulit na naglalarawan ng karanasan ng mga magsasaka at komunidad sa Davao Region na may makapaksang mga lalaki sa kahirapan, korupsyon at pag-asa. Ito naman ay nobela din siya para naman sa mga magsasaka. Kung yung isa ay may bula, ito naman ay nobela. Ito naman ay para sa kahirapan, yung nasa kanina sa kahirapan, korupsyon at pag-asa. Kung yung isa is pinapakita kung paano sila namuhay ang mga magsasaka, ito naman kung paano sila nakikipag-ala sa korupsyon. Kung ano yung nararanasan na nila mismo, kung ano bang nangyari sa kanila dahil sa mga korupsyon nila, dahil sa mga kahirapan. Pero, pinakita dito kung paano sila hindi nawala ng pag-asa sa mga pagsubok na dumadating sa kanilang buhay. Sunod naman ay sumako tayo sa Review 12. Basa ulit mga bata. Pag-greet ko ay si Jason ko wala sa mana. Ang pagkakasa kay Frederick. Pag-greet ko ay si Maria de Manera Montenegro. Magtabalong Manobo Creation Week, Field Week, Montreal. Sa mga melo sa lalaki, dahil nakalinaw ni Corsari Escaro. Pamilyar ba kayo sa mga akong kapapanood na ito? Okay. So ngayon ay nagbakang tayo sa ating. Ang una ay Bakit Boys ni Jason Paul Laksaman. Ito naman isang pelikula naglalarawan ng buhay ng isang grupo ng kabataan nagtatagay ng musikal na ganito mula sa pagkakaroon. Hindi ba kayo manood ng pelikula ng mga bata? Opo. Ayan. Ito naman, ang pelikula ito naman ay naglalarawan sa buhay ng grupo ng kabataan na kung saan nagtatagal sila ng mga musikal na talento mula sa pagkakato. Ito ay yung mga bata na may mga band, kagaya ngayon, di ba marami ng mga sikat na banda. Ayan. Isa kabilang sila doon sa mga gano'n. Itong pelikula ito ay kabilang doon sa mga kabataan na may gano'n, na pinagkalooban ng gano'n talento. Kayo ba? Ano ba ang mga pelikula ang madalas yung pinapanood? Ano ang genre? Ikaw, Mina. Science fiction. Ikaw, Edwin. Ano po? Rom-com. Ikaw, Edwin. Romance din. Wow. Tulad naman ay pagkakasal sa kete, Luigi. Basa nga, Edwin. Ang pamilya sa kay Pen, nagikinig. Isang maikling kwento na naglalarawan ng karanasan ng isang babae
nagtataguyod sa Sarangani. Ang kwento ay nagipatayan ng pelikulang Laro sa Baga na idinireke Tito S. Romy. Ayan. Kung gagawin sa Dr. Pe ay isang maikling kwento na naglalarawan ng karanasan ng isang babae na tataguyod sa Sarangani. So, dito ay yung babae na ito is na tataguyod niya yung kanyang pamilya, lumalaman siya para sa kanyang pamilya na nagtatrabaho siya para sa kanyang pamilya, pero binasa siya. Tuwag naman ay Bakit boys ulit, pero may Maria, Nela, Nera, Montenegro naman. Ito naman ay isang maikling kwento na naglalarawan ng karanasan ng mga bakit sa Mindanao. Itong bakit kasi is parang pangalan ng grupo. Yung pangalan ng grupo mo, mga pinagawa ng pelikula ng mga kabataan na nagtatagay ng musika nagtatagay na talento sa musika. Ito naman ay, kung yun naman ay kung paano sila naging kabalat na rin grupo, may naman is kung ano ang mga naging karanasan nila. Para siya naging, ito yung naging adaption ng pelikula na kanina ng Bakit Boys. Sunod naman ay, ang kapabato ng novel creation ni Yudi Ontenrao. Ito naman ay isang tradisyonal na kwento mula sa mga novel sa kapabato na naglalarawan ng kanilang paniniwala sa pamikhanang mundo at ng tao. Ito naman ay, pwede naman siya na tradisyonal na kwento, ito yung mga, di ba may mga kwento tayo kung paano, kunyari, mga alaman, parang ano siya alaman, pero kung paano naman nalikha ang kanilang paniniwala sa pamikhanang ng mundo, kung paano nga ba, ito ay kwento kung paano sila naniniwala sa pamikha sa mundo. Sunod naman ay, wait lang. Ayan. Sunod naman ay sa mga belang sa lalaki dahil na kalinaw ni Marceline S. Pakibasa ng week. Ito po ay isang ulan na nagpapahayag ng pamamahal at pangalan para sa kapayapaan sa gitna ng mga kabuluhan sa inyo. Ayan. Ito naman sa mga belang sa lalaki dahil na kalinaw ni Marceline S. Ito naman ito na ulit, nagpapahayag naman ng pagmamahal, pagmamahal, tapos sa kapayapaan sa gitna ng mga kabuluhan sa Mindanao. Nang kapayapaan sobrang magulo sa Mindanao, di ba? Hindi na alam na lang ano pa rin, nagpapakita pa rin sila ng pagmamahalan at ng kapayapaan. Ginawa ko pula na ito para ipakita kung paano na dapat kahit na nasa gitna tayo ng pagbubuhan ay hindi natin makalimutan na magmahalan at hindi tayo mawala ng pag-asa upang makita natin ang kapayapaan. So, talaga, di ba muna tayo sa video 30, pakibasa. Si Balagdas at ang duwende ni Eugene Pasco. Ang alamat ng suligaw ni Modesto Farola. Puyo ni Aldea Luis Forres. Tao ni Marley Jean. Ang anak ng tuba ni Dominic Fiesta Victoria. Ayan, pamilya ba kayo sa mga kabutan? Okay. Mauna ay si Balagdas at ang duwende ni Eugene Pasco. Ibasa nila. Isang maikling kwento na naglalarawan ng mga tagpo sa buhay ng isang magsasaka sa Caraga na may pakikipagsapalaran sa isang kulay. Ayan, di ba? Naniniwala ba kayo sa Duterte? Hindi ko. Si history. Ayan, kasi hindi kayo naniniwala dahil hindi pa kayo nakakita. Ayaw nyo rin makakita. Okay. Ito naman ay isang maikling kwento na naglalarawan ng tagpo na magsasaka sa duwende. Ito yung di ba kasama mga kwento na naglalarawan natin na ang mga sa mga magandang probinsya sa mundo ay maraming mga features na mga elemento, mga ganyan, isang duwende doon. Ito naman is nagpapakita kwento na kung paano nagsapalaran ang isang magsasaka sa isang duwende. Sunod naman ay ang alamat ng suligaw ni Modesto Farola. Ito ay isang alamat tungkol sa
isla ng Surigao at ang gitna ng mundo. Ang alamat na sila ay isa lang na kung paano di ba pamilyar naman kayo sa mga alamat? Ang mga alamat ay isang kwento kung paano, kung saan nagmula ang isang bagay, isla, or kahit anong kita natin sa mundo. Ito yung alamat ng Surigao is pinakita dito kung paano nagsimula o paano sumbol ang isla ng Surigao. Sunod naman ay ang buyog ni Althea Luis Borges. Ito ay isang koleksyon ng tula na may kwento na nagpapakita ng buhay at kultura ng mga taga-Caraga. Ito namang buyog is hindi lang siya tula, at may kwento din siya para napapakita ng kultura ulit kung paano mamuhay ulit, yung way ulit ng mamuhay ng mga tao sa Caraga naman. Sunod ay ang Tabo ni Marnie G.G. Ito naman ay isang nobela na naglalarawan ng buhay sa Caraga na tumatalakay sa mga suliranin at kabuhay ng mga taga-doon. Ito ulit ay isang nobela naman siya pero naglalarawan siya sa buhay sa Caraga kung ano yung mga suliranin nila, kung paano sila nagtagumpay, yung mga tao doon, kung paano nagtagumpay, nagkaroon ng suliranin, paano nasolusyonan, at kung paano sila bumangon ulit. Sunod naman ay ang anak ng tupa ni Dominic Beatriz Victoria, pakibasa Edwin. Anak ng tupa ni Dominic Beatriz na Victoria. Isang nobelang pangkabataan na nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga tribo sa Caraga. Ayan, kung yung kanina ay, kwento, ito naman ay nobela naman siya, nagpapakita pa rin ng tradisyon sa tribo ng Caraga. Sunod naman ay, ibabaw naman tayo sa ARRM, basa, ARRM. Hudyang sa libo ni Macario D2. Sa lahat na nananampalataya, dalawang tulang moro ni Mario Muklat. Islap sa dilim ni Mapalado Muslim. Ang awa ng kausok ni Ibrahim Lubayra. Tuyong Malawi, boses at pananaw ng Maranao nito. Or ni Mamuno Aloto Dano Ramos Jr. Familiar ba kayo dito sa Hindi po. si Teacher ay medyo familiar doon. So, Tuyong Malawi, boses at pananaw ng Maranao. So, tumama tayo sa ating talakayan. Una ay ang Budrag sa Libo ni Macario Bichu. Ito ay isa ay itong tauhan na naglalaman ng mga tradisyonal na pagbabayan mula sa Mindanao at naglalarawan sa kabayanihan na karanasan ng mga Muslims na Malaysia. Ito ay pinapakita dito kung gaano katapang ang mga Muslims sa digmaan. Sunod naman ay ang Sandaga at nananampalataya, dalawang tulang morong ni Mario Misla. Pakibasa nga Luis. Isang koleksyon ng tulang pang-tablado na naglalarawan ng kultura at pananampalataya sa mga Nang namama. Aha. Okay, ito naman ay isang dula sa isang tablado ulit, di ba? Tapos yung dula, na naglalarawan naman ulit ng kultura at pananampalataya ng mga Moro. Ito ay kung paano sila pinapakita dito kung ano yung kultura nila, kung paano sila mamuhay, kung paano sila nananampalataya. Sunod naman ay ang Islap sa dilim ni Makapago Muslim. Isang nobela naglalarawan ng mga karanasan ng isang batang lolo sa gitna ng katulungan at pagbabago sa Mindanao. Dito sa nobela ito is pinapakita kung ano yung naranasan ng bata, di ba siyempre kayo mga bata kayo is hindi kayo sanay sa mga kaguluhan, hindi gusto nyo lang is maglaro, mga ganyan. Ito is kung paano dito, pinakita dito kung paano ba nagbago yung buhay ng bata na yun. Dahil sa mga karanasan sa paguluhan sa Mindanao. Sunod naman ay ang kawan ng kausog Ibrahim Lubayra. Ito naman ay isang nobela na naglalarawan ng kultura at tradisyon ng mga kausog sa sulod. Ito ay nagpapakita ng magtanggap sa pagbabago at pagpaglaban ng mga kausog para sa kanilang kalayaan at dignidad. Dito naman sa nobela nito is pinapakita kung paano nila paglaban at kung paano nila pinagtanggol ang kanilang kalayaan at kailangan dignidad sa pagsama sa laban. Ito yung paano
pinakita din dito ang kanilang mga tradisyon, ang mga kausap, yung kultura nila, kapakita nila pagtanggap, kung paano dahil sa pagbabago. Tinanggap nila kung ano yung pagbabago na nararanasan nila sa kanilang lugar. Sunod naman ay Buyong Marawi, Boses at Mananaw ng Maranao ni Dr. Dimapuno Alberto Dato Ramos Jr. Ito naman ay isang koleksyon na tula at sanisay ng lalarawan ng buhay at pinagsan ng mga Maranao sa Marawi City at sa buong AR. Ito yung sa yung nalala niyo yung sa Marawi, yung may kalugan sa Marawi, yun. Ito lang ito ay tungkol na ay sumasalamin doon sa mga nangyari, kaya yung nangyari sa Marawi. Sunod naman naman po tayo sa car video. Pakibasa. Panahon, Stairway to the Sky ni Lawrence Fajardo. Alamat ng Bulkang Mayor, Lumbay ng Dila ni Benedict Racero. Tales of the Igorot ni Arsenio Manuel at sa ilalim ng unang katipunan ng kabanata ni Renato Constantino. Siguro naman ay may kahit isa dito ay familiar na kayo, di ba? Lagi na nababasa, alamat ng Bulkang Mayor. Sunod na ibaba tayo sa ating talakayin. Kung ay Banawang Stairway to the Sky ni Lawrence Fajardo. Ito ay isang tula na naglalarawan ng karanasan ng isang pamilya sa pagtatanim ng mga tinatawag na stairway rise terraces sa Banawi, Cubao. Ito din ay gano'n din ang magsasaka pero ng isang pamilya kung paano sila nagtatanim ng stairway rise terraces. Ano ba yung stairway rise terraces? Ayan. Kaya yung pinakakita din kung paano sila nagtatanim, kung ano salita, kung ano yung nararanasan. Sunod naman ay alamat ng Bulkang Mayor, pakibasa, Alamat ng Bulkang Mayor. Maraming version ng alamat na ito na nilalarawan kung paano nabuo ang Bulkang Mayor sa lugar. Isa sa mga sikat na version ay ang nanasulat ng James. Ayan, marami iba marami na nababasa na ano na alamat tungkol sa Bulkang Mayor. Pero yung karamihan doon ay isa na rin ito ang isa na rin gusto nila ng marami kung paano ng Bulkang Mayor. Sunod ay Lumbay ng Dila ni Genevieve Caseto. Ito naman ay isang koleksyon ng mga tula at sanisay na naglalarawan ng buhay, kultura at nananampalataya sa Carboniana. Ginawa ni Genevieve Caseto ng tula at sanisay kung ano ba kung paano ang buhay sa Carboniana, kung ano ba yung kulturang meron sila, kung ano yung way ng pananampalataya nila sa Carboniana. Sunod naman ay ang Tales of Igorot ni Arsenio Manuel. Pakibasa kayo. Isang koleksyon ng mga kanubayan at alamat ng mga Igorot na nagpapakita ng kanilang karanasan, kultura at paniniwala. Ayan, ito naman ay kwentong bayan naman ng karanasan ng mga Igorot. Yung pamumuhay, yung kultura alam nila at kung ano ang kanilang mga paniniwala, kung paano sila magsamba, magpapalataya, sunod naman ay sa ilalim ng unang katipunan ng kabanata ni Renato Constantino. Ay, di mo nabasa? Sa ilalim ng unang katipunan ng kabanata ni Renato Constantino, isang nobelang naglalarawan ng mga pangyayari sa Cordillera noong panahon ng Himagsikan na nagpapakita ng pakikibaka ng mga Igorot laban sa kolonyalismo Kastila at Amerikano. Ayan, ito kwento ito ay nalalaman kung paano. Kagaya ng namin. Ito ay naglalarawan kung paano mamuhay at ang paglaban ng mga Pilipino sa Kastila. Ito naman ay sa Cordillera. Kung paano sa ating laban sa Mexican, kung paano sa nagbaka, ang mga Igorot, laban sa kolonyalismo, mga Kastila at Amerikano. At ang hindi naman na mayor na yung NCR, pakibasa. Ngayon ang Electro Celisar, Electro Celismon and Celisar, Itaga sa Electric Ati Bautista, Maynila sa Kuko ng Liwanag ni Edgardo M. Reyes, at si Amapola sa 65 na Kabanata at Lilipitin. May familiar ba kayo dito? Opo. Ano yung
lang kaya nagsulong gusto ko ay dalawang pera na simulat yung sana kasali ko po ay tumutukoy sa mga nalalasan ng mga Pilipino sa pagkakas. Ayan, nakusay. Bigyan natin si Mia yan na may tama ka. Okay, magsitayo mga bata. 1, 2, 3, may tama ka. Okay. Kaya naman, ako tayo sa isang pagkakas. Nolilitang Hilaire Musersa. Ito ay isang pinagsikat, modela, Pilipino, naglalarawan ng lipunan at palaparan ng panahon ng mismong Kastila. Kapanina ng kwento ay nagalitan sa Manila at nagtutuwa. Ito yung sinasabi niya na natungkol at kumang ito kanina na ang Nolilitang ay natungkol sa mga pangyayari kung paano makakayang Pilipino sa pananakop ng mga Kastila. El Pilibistismo naman ay karugtong na Nolilitang Hilaire Musersa na may mabigat na tono, naglalarawan ng pagkibahan naman ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng Kastila. Sunod ay ang dekada 17 luwalhati Bautista pakabasa ng Isang nobela na naglalarawan ng karanasan sa isang pamilya sa gitna ng mga pagbabago at kakaguluhan sa bansa noong dekada 70. Karamihan sa mga tagbo ay nagaganap sa Mindanao. Ayan. Ang dekada 70 naman ay isang nobela na naglalarawan naman ang karanasan ng pamilya sa gitna ng pagbabago at pagluluhat sa bansa noong dekada 70. Napakalaga dito yung pamumuhay ng pamilya kung paano sila nagbago, kung paano sila talagang ay nanatila. Sunod naman ay Maynila sa Pona Liwanag ni Ricardo M. Reyes. Isang naglalarawan ng mga karanasan at pagsakalaran ng isang probinsyang lalaki sa kalakaran ng Luzon ng Manila. Ang nobela ito naman ay naglalarawan ng karanasan ng isang probinsyang lalaki naman kung paano siya nakapagsakalagay sa Luzon ng Manila. Sunod ay siyang Paula sa sisubat na kabanata ni David. Ito naman ay isang maikling nobela tungkol sa buhay ng mga kaharap na isang transgender na nagtatrabaho sa ibang lado ng isang bar sa Manila. Ito naman ay kwento ng isang transgender kung ano itong tunay na paano ka na magbuhay. Yung tama at maraming salamat. Ayan, gusto nyo, may natutunan naman kayo sa aking talakayan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang palaro. Gusto niyo ba magkakaroon mga bata? Okay. So, makikinig kayo sa bigay sa teacher ha. Ang palaro ito is, magpipila kayo tatlo, katabi yung upuan, pipila kayo tatlo, tapos bibigyan ito ng teacher sa board. Ang palaro ito ay tinatawag na magunahan tayo. May babasahan si teacher na isang sikat na akdang politikan at isusulat nyo dito kung ito ba ay ang hindi na ito nanggaling. Maliwanag ba mga bata? Okay. Ito, para kay Ruby. Ito naman ang para kay Miel. At ito ang para kay El. Nakatakbo kaya kayo? O, ayan. Bakit na tayo magsimula ba? Okay, sabi na natin mga kakausan. Pagbilang prepare ng tatlo ha, 1, 2, 3, pag-go po, tatakbo na kayo. Naliwanag ba? Okay. Ready na ba kayo? Simulan na tayo. Pantay-pantay. Yan. 1, 2, 3, wait lang. Wala ka. Ibo Madarna. 1, 2, 3, go! Tatawa na kami ha, tatawa na si Edwin. Tataas ang kanang kamay. Nandiyan natin ang tama. Ayan, tama. Nauna si Edwin. Ang focus ay nauna ay Edwin. Itataas ang kanang kamay pagtapos na ha. Okay, dito si teacher sa likod para makita ko kasi nauna kung tataas na ang kamay. Ang pangalawa naman ay buthang sa libo. 1, 2, 3, go! At naman, si Edwin, okay, ang punta sa next para ay
Uy, yan yan. Yan, tama. NCR Yan, namin. yan yung ulit. Mountain Capital River. Hirap naman to. Ang PNB. Ay, Manila PNB. Hindi ko maintindihan. MCR. MCR. Yes. Sunod ng hagkakap. Alamatan mo ka kayo. Isa, alamatan na go! Bawal na si Nielsen. Ayan, meron na sa si Nielsen. Meron na rin si Louie at dalawang puntos naman kay Edwin. Ito naman ay para sa panghuli natin. Bakit boys? 1, 2, 3, go! Nakulaan si Nielsen. Meron si Nielsen na dalawang puntos at meron din si Edwin. Tama kaya na isulat? Ayan. Mahusay! Ngayon naman, bigyan niyo yung mga sarili na ang galing-galing ka. Alam niyo ba ang galing-galing ka? Hindi Okay, ganito yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing. Okay? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing. Okay? Makabalik na kayo sa inyong mga upuan. Nag-enjoy ba kayo sa aking palaro, mga bata? Yan, susay. Ngayon naman ay magbibigyan ko kayo na magkakaroon tayo ng isang pagsusunod. Sulat ang tamang sagot sa unahan ng lugar. Hindi ka kayo na. Pagkakahan ka. Pagkakalimutan isulat ang pangalan. Tapos na ba? Ika po. Tapos na ba? Tapos po po. Tapos na lahat? Tapos na ba lahat? Okay, pakipasa na ng kanyang teacher. Ayan. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw.